Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Kung may naiiba, mayroon din nakakaiba. Sa panahon ngayon, lubhang mahalaga na hindi tayo maligaw sa tamang impormasyon. Narito na ang inaantabayanan ng karamihan. The Bench Files. Ito ang palatuntunan na siyang pampublikong ugnayan dito sa digital broadcast platform. The Bench Files. Maglalatag ng mga malalaking pangyayari sa nakalipas na linggo at ilalahad ang pinakalundo ng mga taong nasa likod ng mga balita. The Bench Files. Tatalakay sa mga usaping geopolitics, pagpapaunlad sa mga rehiyon, ASEAN, APEC, South China Sea, relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos at iba pang mga bansa, mga usapin sa terorismo, mga prosesong pangkapayapaan at mga transnational crimes. Lahat ng yan ay nakapaloob dito sa The Bench Files. At ngayon, narito na ang inyong lingkod, si Benji Alejandro. Ay, magandang pagbati po sa inyong lahat, mga kabayan, mga kabitag. Oh, thank you very much, paring Tony Salaw. At ito po ang ating maiden broadcast. Dito po naman sa broadcast steam, tawag po niya, sorry. Broad Streamcast. Yan, Broad Streamcast Communicators. Yan, Broad Streamcast Communicators. Sa platform pong ito at ako po ay magpapabot po sa inyo ng isang magandang pagbati. At sana po naman ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa man pong lupalop kayo naroon. Isa pong magandang pagbati. Ako po si Benji Alejandro. Very lang po, short na introduction sa aking sarili sapagkat ako po sabing talagang matagal na rin po tayo sa industriya. Salamat po kay Tata Ben Paipon, si Mr. Ben Paipon, dahil sila po ay ang nag-imbita sa akin para po naman dito sa sa platform mo ito ng Broad Streamcast Communicators. Mahaba na po mga pinagsamahan namin ni na paring Tony at saka ni Tata Ben Paipon. At yung mga kasamahan din po natin dito sa BSCC, digital platform, sa Broad Streamcast digital program sa pamamagitan po naman ng Facebook. Ako po ang akin po talagang nagsasayang papoint po tayo sa Bitag Multimedia Network at alam niyo naman po kami mga makakasama sa broadcast kung magtutulungan ay talagang tulungan po, talagang sabi ko nga sige, sa maliit po nating makakayan ako, pero 2 oras po pala tayo makakasama ngayon po. Marami po tayong mga inihanda ho sa inyo na ako pong inihanda ho sa inyo ng mga balita at unang-una na ito po pinapaaresto ng Philippine National Police. Di ba? Ang sabi po ni Guillermo Alyazar, ang ating Philippine National Police Chief General Guillermo Alyazar, inatasan siya ng Department of Interior and Local Government yung mga po nagbebenta ho ng tawag po dyan ng mga bakuna. Pero bago ho dyan, salamat po. At makikita po nyo dyan, sabi ko nga, brief invitation ho sa inyo sa pamamagitan po ng digital broadcast.
Yan po nga, ako po yan. Ano, mamaya na yung papakita ko sa inyo. For the meantime, dahil po sa kaya ng ating komunikasyon, ito pong profile na yan, 2015 po yung kuha nang dumating dito si Pope Francis. Ito is ano yan, ito po yung flyover diyan sa may Baclaran, sa pagitan po ng Baclaran Church at saka po ng EDSA. Yan yung tinatawag na vantage point. Paparating na dyan, ilang minuto na lang, paparating na dyan yung Papa 2015 noon. Kaya vantage point po yung akin pong sa position na yan. Nasa kabilang istasyon po ako dyan sa DCBB. Ayan, mahaba na rin po, 1983. Nabanggit po natin si Tata Ben, with your indulgence, para lang po mayroon tayong konting introduction para po naman malaman nyo kung sino po si Benji Alejandro sa The Bench Files. Ayan, mahaba na rin po ang aking karanasan. Ayan. At si Tata Ben, nung panahon po yun, ng mga 1980s, nasa Radio Veritas siya at naghanap siya ng mga student volunteers. Ako po ay graduating student na ho doon sa Lyceum of the Philippines. At panahon po yun ng mga, 1983. Alam niyo naman yan, yan ang taon na naging mitsa para po after 3 years, ang People Power Revolution. Yung 1983, assassination po ni Ninoy, ayan, dyan po tayo nabinyagan. Ang mga telepono ho doon, payphone pa, wala pang cellphone. Wala pa yung mga gamit ho ngayon at talagang pahirapan. Yan, tayo po ay hinubog sa rally. Hinubog po tayo sa mga coverage sa lansangan. Ako po ay bahagi ng Students Centrum na tinatag ni Tata Ben Paipon. And the rest, mga kabitag, mga kabayan, mga kapatid, mga kapuso, mga kasambahay, ay history na. Talaga namang pinalakpakan ng sarili. Anyway, magandang pagbati po sa inyong lahat. At sana po naman nasa mabuti ho kayong kalagayan. Saan man po kayong lupalop, Luzon, Visayas at Mindanao, saan man po kayong lupalop sa Europa, sa Asia, sa North America, Latin America, kung saan-saan pa na nandoon po ang mga Pilipino. Alam po ninyo, meron din isang panahon ako nanirahan sa ibang lupalop ng ibang bansa rin. At talaga namang sa mahal na malo natin ang ating bansa. Kahit pa sabihin natin napakaraming kahinaan. Maraming kahinaan. Nako, kapag nakapakinig tayo ng balita sa Pilipinas, nako po, kumahog na talaga. Sa ngayon, iba na ang komunikasyon. Dahil nga po sa tinatawag na digital digital technology, kung ano man po yan, ay yung pong globalization ay na-realize. Sabi nga po, parang noon ay hindi pa po pwedeng mangyari. Pero dahil dito sa digitalization, pinaliit po ang mundo. At lalo pong minadali ito nung magkaroon ng pandemya. Nagkaroon po ng COVID-19. Kaya ngayon yung virtual. Kaya ngayon po, ito naririnig nyo kami. Work from home, doing our radio show, our program, sa pamamagitan po naman ng namin po mga tahanan. Kaya natural sound, makikita ho ninyo. Pagka may dumaan na tricycle, maririnig nyo. Pag may kumahol na aso, maririnig nyo. Yan po yung natural sound. Naalala ko po ito konting yabang pinag-aralan po ng mga year 2000, naimbitahan po ako sa Germany, sa Berlin, at pinag-aralan po namin itong mga ganitong digital production sa pamamagitan po ng mga, ang gamit po ay talagang mga computer aided na mga programs. Doon po yun sa Berlin, sa International Institute of Journalism, Berlin, Brandenburg, year 2000. Hindi ko akalain na ganun pala ho kabilis. At doon ko unang nakita ang microphone na voice recognition microphone na kikilalanin lang kung boses yan ni Benji Alejandro. Kahit ano pong boses pa ang nandiyan dyan na ingay,
hindi niya makukuha. Boses ko lang talaga. Ganun po yung ano eh. Ganun po yung mga nandoon po yan, year 2000. At nangyari na po ngayon mga kapatid, mga kabitag, mga kabayan, ayan ho, ang ilan po sa pagsasagawa nito po tinatawag nating broadcast. So, dahil po sa ito ay ating maiden program at una nating pagsasayang pakoy dito sa broad streamcast communicators, yan po ang may expect po niyo sa akin. The bench files, ibig sabihin po ay dala na rin po yung napakarami nating mga na itala sa libro natin, sa ating mga notes, mga reporters notebook, sabi nga to borrow dun sa natin, pero yan may kami po mga mga periodista, kami po mga journalist, katulad po niyan, may naririnig ko tayo kahol ng aso, po yan, bahagi ng natural. Oo, ganoon na natural na lang po tayo ngayon. Hindi na masyadong istrikto katulad po nung mga pagpoprograma ho natin sa mga unang panahon po na sa kapanahunan ni Tata Ben Paipon. Hindi naman. Kapanahunan ni Rod Navarro, naririnig niyo ba yan? Sa kapanahunan ni Al Mendez, mga inaabot ko ho yan. Kaya ako yung nagpapasalamat po kay Tata Ben sapagkat nabigyan niya po ako ng pagkakataong makapagsalita sa radyo, pamagitan po ng isang reporter. At nung kami pinakawalan niya na, napunta na po kami sa iba't ibang bahagi po ng industriya ng broadcast. Ako ay nagsimula ang aking karir mula po sa Radyo Veritas. Tapos nung isinara ang Radyo Veritas dahil pinasok ng mga, sino ba sumira ng Tata Ben? Mga rebelde ba o mga government forces? Yun po sa tinatawag na, nung panahon po yun na, yun po yung panahon ng People Power Revolution. Kaya nasira. Kaya after noon, napunta naman kami sa sa DZNE. Ayan, napunta rin hanggang sa makagraduate na, nakapag-trabaho naman sa Radyo ng Bayan, na ngayon ay Radyo Pilipinas. At pagkatapos po naman nandun na ako sa DZXL, RMN. Ganun po yung pero nagsimula po akong lahat diyan sa pamamagitan po ng break na pinagkalubo ni Tata Ben Paipon. And the rest, nanggaling napunta po ako sa mainstream media, kaya ang sabi ko po nag-i-evolve. Pero yung mga mainstream media ngayon ay malaki ang utang na loob niyan. Hindi nila mararanasan yun po tinatawag at matatamasa yung nararanasan nilang sa ngayon kung wala po itong mga tinatawag na mga kung tawagin noon yung mga maliliit na network, maliliit na tinig, pero pag pinagsama-sama, naku po iisa ho, maririndi at maririndi. At nakikita ko nga dito dito sa broad streamcast communicators, sapagkat hindi ho basta-basta mga makakasama at maririnig po ninyo dito. Mga veterano, may kanya-kanya po silang line of expertise, mga specialization. At makikita nyo, Tata Ben Paipon, kay Doy Del Castillo, sir, magandang pagbati po sa inyo. Sana marinig din natin dito si Tata Rick Valmonte. Tata Ben, nakikita niyo ba si Tata Rick Valmonte? Minsan nagkakapang-usap kami, andun is enjoying his retirement dyan sa Tagaytay. Si Kawal din naman, talaga namang, naku po, napakatapang pa rin. Walang pinagbago. Walang pinagbago ang Tata Waldi. Sabi po dito, jingle lang ang pahinga sapagkat dire-diretso po tayo sa ating paglilingkod. Ngayon pong araw na ito ng ngayong araw pong ito ng Sabado. 2 oras po tayong bunuan, ganap na alas 7 hanggang alas 9 po tayo ng gabi rito. Kaya dire-diretso lang po talaga ang ating paglilingkod upang sa ganoon ay maisagawa po natin ang ating pagsasahing papawid. Kaya dito po sa unang bahagi po natin ito ay talagang medyo kwentuhan muna para relax. Sabi nga kapag Saturday, unang tanong po ba natin nabakunahan na ba kayo? Ayan, nabakunahan na ba ang atin pong mga kabayan? Pero sabi nga nakita nyo na ba over the weekend? Kaya sabi ni Presidente, yung Pfizer para lang talaga daw sa mahihirap. Iturok na sa mga mahihirap. Kaya lang
Kaya tayo napadalhan, wala pa kasing commercially available na Pfizer vaccine. Meron pong mga Pfizer vaccine dito sa atin. Ito po ay galing sa COVAX facility na kung saan ito po ay nasa ilalim po pangangasiwa ng United Nations o ng World Health Organization. At ang dahilan kung bakit po talaga napadalan po tayo ng Pfizer vaccine para daw po iturok yun sa mga mahirap. Yun po ang kondisyon kaya napadalan mo ng Pilipinas. Kaya lang, ayan nga, nagkaroon ng problema. Ang iba ay nagamit ng mga politiko daw. Inanunsyo na mayroong bakuna ng Pfizer at pagkatapos, yun na. Sa ilan limbawa, 100 vials lamang na o kaya naman ay para sa 100 tao lamang ang pumila ay halos 1,000. Nakakaawa naman yung ating pong mga kababayan po natin nagtungo po doon at pumila ng napakaaga. Pero hindi naman po sila naturukan. Ayan naman mga kabitag, mga kababayan. Ayun po ang ilan po sa mga balita na nangyari po sa linggong ito. At sabi nga po natin, sabi nga ng ating mga kabayan diyan, kami po ay pipila na laang. Kami ho ay pipila na lapang para po naman magpalista, pero wag, ang sabi nga po wag po kayo pupunta doon sa mga vaccination site lalo na't hindi po kayo nakalista. Delikado, baka kayo ang mahawa o kaya naman kayo ang makahawa. Ang sabi po mga kapatid, lumabas sa survey na isinagawa po ng Social Weather Station. Ito lang po, papalabas pa lang po nila, na 51% na nagsabi na nagtitiwala sila sa programa ng gobyerno ng pagsasagawa po sa vaccination program. Kinabibilangan daw po ito ng 18% ang tinawag na very confident, habang 34% naman ang nagsabi na medyo laang. Samantala, 31% ang hindi tiyak o uncertain at 17% naman ang not confident o hindi kumpiyansa. Survey ho yun, mga survey po yan. At syempre, kapag survey, alam naman ho ninyo, at andyan yung yung pong tinatawag ko natin na Social Weather Station at saka yung Pulse Asia. Ngayon, maala ho kayo, mag-create po kayo ng inyong pong, may sarili po kayong pananaw dyan. Kung kayo po ay natanong, ano ho ba? Pwede ho kayo mag-react, sa pamamagitan na rin ng ating pagsasayang papawid na ito para mabasa po natin, at pasensya kung hindi ho natin makapag-react ko kagad sa inyo, ano lang ho yan, sa susunod babasahin po natin mga kabayan, saan man po kayong lupalo pa naroon, ako po ay si Benji Alejandro. Ang sabi po, isa pa rin sa mga mainit ngayon ng West Philippine Sea, pero mamaya po natin yung tatalakayin sa kabuuan po ng ating pagsasahing papawid ngayon pong gabing ito ng Sabado. 2 oras naman po tayo, Naku, samahan niyo po para talaga pinaghandaan naman po natin, pinaghandaan po ngayon. Ang sabi po sabi po sa mga boses at tinutukan ho natin mga balita ngayon, kailangang maiturok ko kaagad ang mga bakuna. Kaya naman inaasahan na sa mga susunod po na araw ay talagang ratsada na. Sana mabakunahan na po tayong lahat. Kasi ako naghihintay din kahit na anong bakuna ang pwede pong maiturok sa atin, ay willing at talagang tayo po naman ay magpapabakuna. Sabi nga ni Secretary Galvez, eto, pakinggan nyo po. Sa ngayon po, meron na po tayong 3,458 na vaccination site. At sa ngayon po, meron tayong inventory na 7,759,050.
Ito po, Mr. President, ang challenge natin na kailangan yung natitirang doses na nandun sa ating inventory, yung 5,155,957 ay talagang maubos po natin to the soonest possible time. Titingnan po natin ang gaps, kung bakit medyo mataas ang ating inventory at gusto natin yung pababain po within the next few days. Kaya pala talagang paspasan no ngayon mga kabayan. Dahil na rin po sa dami ho na yan ng mga bakuna, meron pa tayong narinig na yung iba ay malapit na pong mag-expire. Pero nandun naman po yung visa, kaya kita nyo naman parang biglang bumilis, ano? Biglang bumilis. Ito pong tuturok na dati-dati parang naghihintay lang ho tayo. Kaya lang bigla naman nung lumabas mga kabayan, yun pong yung iba nagbebenta ho ng slot ng kanila pong pagbabakuna. Ayan po, pinababantayan at sabi po ng Department of Interior and Local Government, dito po kay General Eliazar, masyadong matrabaho ngayon itong si Eliazar. Buti na lang si Eliazar ang nandiyo dyan. No offense po dun sa nakalis na nagretiro nating general. Pero sinabihan nga po itong si Eliazar, na may ulihin daw po sapagkat nagkaroon po ng mga napaulat may mga napaulat yung pagbebenta raw po, no? Pagbebenta ng mga tinatawag na slot sa bakuna. Baka naman kasi yung iba magpapalista. Yung iba naman kasi nagkaroon po ng ilang mga anong tawag ho diyan? Nagkaroon po ng window di ba? Meron termino ho sila diyan yung may termino pong ginamit diyan si Secretary Roque yung mga window na yan na cost of investment dapat ma-recover lalong-lalo na sa pribadong sektor yung mga nakabili. Kasi nga, di ba? Nangyari may ganito po dahil nagkaroon na ng yung iba nating mga kababayan kahit wala doon sa priority category pero meron naman siyang comorbidity. Ayan. Di ba? May bata pa. Halimbawa, mga 40 years old. Pero dapat sa category ng priority na category ng gobyerno ay yung mga A4 yan, sunod na buwan pa. Ngayon po, pwede na sila dahil na-declarang meron silang comorbidity. At ito, halimbawa, pribadong sektor. Yung kumpanya naman nila bumili. Ayun po ang mga nagiging dahilan dyan. At naalala nyo po, no? Ito ring linggong ito, lumutang yung sinasabing magbebenta ang Red Cross ng bakunang Sinovac sa halagang 3,500. Pero nilinaw po naman kagyat yan ng Philippine Red Cross at sinabing hindi naman sila magbebenta sapagkat wala pa bawal. Tanging ang gobyerno pa lamang. Kaya nga sinasabing libre ang bakuna dahil ito ay government-initiated. Pinayagan nga ang pribadong sektor na kumuha po na makabili ng bakuna sa pamamagitan po ng tinatawag nilang tripartite agreement na kung saan ay ito po ay sa pagitan ng halimbawa kumpanya yung parating initiated ng private sector ay itong bakunang Moderna ay parating nga po yan at saka ng AstraZeneca. Mga parating yan ngayon pong mga buwan na ito, kung hindi ngayong buwan, bago matapos ang buwan ng Mayo, o kaya naman ay sa buwan po naman ng Hunyo. Sa inisyatiba po ito ng pribadong sektor na pinangunahan nga nitong si Presidential Entrepreneurial Advisor Joey Concepcion. Kung halimbawa ay nakabili sila ng 5 milyon na mga bakuna, kalahati po noon ay ibibigay po sa gobyerno. Kaya yung kalahati naman doon sa 5 million, yung 2.5, yun po naman ang paghahati-hatian ng mga private companies na tinipon nitong si Concepcion. Yun ho Pero dahil nga doon sa ilan pong mga empleyado doon, marahil ay nabakunahan at binili na may bayad maaring ang empleyado, ang ginawa po kasi ako po may alam halimbawa itong si empleyado maganda malaking kumpanya niya, siya ay libre at ngayon may programa itong kumpanya at binigyan nila halimbawa sinabihan din sila
O ikaw, employee A, employee 1, o Benji, ikaw libre. Pero yung kung meron kang miyembro sa family, ilan naman yan. So, maaaring 10 yan. Babayaran mo yon. Kung halimbawa, ang cost noon ay this much, edi times 10, sabihin mo, malaki-laki din, no? Kaso, yung ilang mga nasa listahan mo na, halimbawa, yung 10 doon, yung 3 ay nakapagpabakuna na. Binayaran mo na yun, babayaran mo na yung 3 na. Kaya mangyayari, ibebenta o ipapasa para lang mapunuan yung cost ng tatlong bakuna na yun, yung 3 slot na yun. Ayun doon daw maaaring magkaroon at ma-violate at yung sinasabing tinatawag po na yung tinatawag po na commercialization ng bakuna ay mangyari. Kaya ang sabi po ngayon ng DILG para maiwasan yung pagbebenta ng mga slot sa pagbabakuna, inatasan po si General Eliazar. Ito po ang pahayag ni Eliazar, mga kapatid. Inatasan ko na ang ating CIDG at ACG na gawing espesyal ang pag-iimbestiga sa mga kasong ito upang matiyak na hindi na pamarisan at huwag nang lumala ito. Ang mga bakuna ay donasyon at binili ng ating pamahalaan para ibigay ng libre sa ating mga kababayan. Iba yung hirap ang pinagdaanan natin para makakuha tayo ng bakuna laban sa COVID, kaya hindi katanggap-tanggap na pagkakitaan ito. Ang sarap pakinggan ng pahay ni General Eliazar, Talaga naman, pagka narinig mo naman si General Eliazar, talagang napaka-emphatic niya. Talagang feel na feel mo, mga kapatid. Dire-diretso lang tayo sa ating pagsasayang papawid. Ngayon pong Sabadong gabi to, sa ating maiden broadcast. Ako po pala si Benji Alejandro, dito pa rin po sa palatuntunang The Bench Files at talagang ako po nagpapasalamat talaga sa atin pong mga kasamahan dito sa broadcast streamcast communicators, kahit pa paano makakasama. Ito po yung radyo na talagang nandiyan lang po sa inyo, talagang virtual at na doon po naman sa mga kababayan natin at talagang gusto makarinig ng no holds. Dito nyo naman, walang commercial, puro dak-dak. Dito ginagawa po natin para maging malikhain tayo. Sinalagyan po natin ng mga konting mga sound effects. Kung paano, ako lang mag-isa at talagang virtual, one-man show at yan ay pinadali sa pamamagitan po ng teknolohiya. Kayang-kaya natin po yun sa pamamagitan, isang araw, meron na rin po tayo ma-interview dito, wag ko kayong mag-alala sa pamamagitan lamang po ng mga production. Hindi muna ako magpapakita sa inyo. Talaga naman kasi ayusin ko pa yung aking background pero sinika po natin talaga na kahit paano ay makapagsimula po rito sa 2 oras. Akala ko talaga 1 oras lang ang ating bubunuin. Pero sabi nga, kaya po yan at may mga material naman po kaming inihanda. By the way po mga kapatid, nakuha nyo na ba yung ayuda nyo? Nakuha nyo na ba? Ang sabi po ni General di ba, ay yung kanilang ayuda para po doon sa mga kababayan natin na apektuhan ng deklarasyon ng ECQ sa National Capital Region, yung NCR Plus, bawat household ay maximum of 4,000 pesos, 1,000 each. Kung halimbawa ang isang household po ay mayroong 6 na miyembro na eligible, hanggang 4,000 lamang. Nagiging issue nga yan. Pero sabi nga ni Secretary Anyo, naipamahagi na po. Malapit na. Malakompleto na. Sa kabuuan po na 22.9 billion na ipinamahagi natin, ay naibigay na po ang 21.18 billion. Sa kabuuan po, 21,186,353 individual or beneficiaries po nakatanggap. Total po ay 92.45% ang ating accomplishment. At sa loob po ng 100 LGUs
44 LGUs na rin po ang nakatapos, kasama ang City ng Manila, Caloocan, Pasay, City of Binyan, Cabuyao, San Pedro, at Santa Rosa. Yun, no? Di ba? Ayun o, di masaya na, pero ubos na yun. Madali lang yun, no? Kaya dapat talagang napaplano ng gusto. Kaya itong ating kamera naman, itong ating mga mambabatas, ayun, kandara pa, no? Talagang kandahara pa na ipasa po nila yung tinatawag po na Bayanihan Tree. Pero kung ano man yun, tayo na ho natin at huwag ho tayong umasa. Sabadong gabi po ngayon, bukas, kanya-kanya tayong simba. May pa, kahit pa paano. Ngayon, virtual na rin po ngayon. Oo, kaya pasensya na kayo Talagang nagtatahulan ho ngayon. Sisikapin po natin na maging maayos yung ating pagsasayang papawid. Talagang yan ang natural Nagpaano pa nagpalusot pa. Hindi ko naman po pwedeng sabihan yung aso, hoy, tahimik. Di ba pwede. Talagang nandito po tayo. Natural na natural. Naturalesa po yan na ating pagsasayang papawid. Ngayon pong gabing ito ng Sabado. Ayun ang ilan pa rin po sa na tinututukan bakit laging bakuna. Bakuna po talaga ngayon Hindi tayo magiging normal hangga't hindi ho tayo nababakunahan na lahat. Meron pa rin to lalong-lalo na yung mga elderlies natin. Yung atin ng mga elderlies, mga nakatatanda. Yung iba talaga ay parang ang hirap kumbinsihin na sila po magpabakuna, lalong-lalo na yung mga nakatatanda ho natin. Pero di ba? Sabi nga po, alalayan na lang. Kukumbinsihin po natin. Talagang hindi naman sapilitan namang ang pagbabakuna Talagang hindi naman po sapilitan. Kaya lang, ang papaliwanag ko dyan, kung hindi ka magpapabakuna, kawawa naman yung mga kasama mo sa bahay. Halimbawa, yung mga apo mo, o kaya naman yung ibang members of the family, baka mahawaan mo naman. O kaya naman, ikaw ay mahawaan. Baka mahaba-haba pa yung buhay mo, baka naman. Mga tipo pong gano'n. Kaya talagang napakahalaga po ng bakuna. At pag-ingatan ninyo na kapag tayo po naman ay nabakunahan, ay hindi nangangahulugang na po tayo. Ay magpapakampante na ho tayo. Hindi ho Kahit tatamaan at tatamaan pa rin po tayo ng COVID. Pero, meron na po tayong protection. Kung sinasabi yung dati-dati, yung wala kang bakuna, ay wala kang proteksyon laban sa bakuna, ibig sabihin hindi malala ang tama sa iyo ng COVID-19, maliban na lang kung meron ka bang iba pang mga komplikadong sakit. Pero kung talagang magiging parang flu na lang daw po yan ang sabi po nila. Katulad na rin po ng ibang mga bakuna na itinutulok na hindi rin 100%. Kaya napakahalaga po talaga na itong bakuna ngayon. Kaya magpaplano ho tayo, napakahirap. Ako talaga, kung gusto ko na rin bumiyahe, makagala, makita mga magulang. Hindi talaga. Pero naging close. Minsan mas naging close. Kung kailan ka naging napalayo, ay naging close pa kayo. Di ba mga kabayan, yung minsan na binabaliwala pa lang natin, yung binabaliwala lang ho natin. Minsan doon pa ho natin ngayon nakita natin yung kahalagahan kung hindi pa ho nagkaroon nitong ganitong pandemya. Minsan talagang gigisingin po tayo, gigisingin din po tayo. Talagang ganoon, dapat po tayo sa pagngingilay-ngilay po natin yan, nakita po natin yung kahalagahan. Buti na lamang ang mga Pilipino, kahit paano, madiskarte. Oo, pero kahit na, minsan yung ugali nating patay kung patay, Nakpo, wag. Ngayon po, hindi ubrehan. Baka masingitan talaga. Pag nasingitan tayo nasingitan ng COVID, nakpo, delikadong delikado. Minsan po sa umaga, ako po
hindi mo na nagbubukas ng ng Facebook o kaya naman o ng cellphone mo titingin. Kasi ngayon kapag ka naka-wifi na, automatic yung kuan mong mga notification yan. Viber notification, Twitter notification, cellphone, yung Facebook notification, meron pang tinatawag na text sa kung ano-ano. Ang bigla minsan bubungad sa'yo, isang kaibigan, isang naging close, naging nakatalamitan mo, o kaya naman nakasamaan mo ng loob. Bigla na lang mababalitaan mo may na-COVID. Ang ang nakakalungkot ng mga bungad. Samantala ng mga panahon na yun, throwback time tayo, talagang wala lang, sige lang. Pero ngayon nakitahan natin ang kahalagahan ng bawat isa. Tuloy-tuloy lang po tayo, Ako po si Benji Alejandro dito sa Broad Streamcast Communicators. Ako po sa Bitag. Ayan. Nagbabalita po tayo doon. Kaya lang sabi ko na, imbitahan po tayo ng ating mga kasamaan dito. Kaya ito po ako. Salamat po sa pagtanggap sa mga pamunuan ng Broad Streamcast Communicators. At talagang kahit paano po ay maibahagi po namin sa inyo ang aming mga pananaw at magkaroon man na po kayo ng sabi nga choice. Meron po kayong pagpipilian na pakinggan o kaya naman meron po kayong mga gustong pakinggan na iba ang pananaw aba ito po nandito po yan sa Broad Streamcast. Pasensya po masasanay po tayo dyan. Broad Streamcast Communicators. Mga kapanalig, mga kabitag. Paanin muna natin tong bakuna kasi kaysa yung pabalik-balik ko tayo. Sabi nga po may mga discrimination. Doon sa huling pulong ni Presidente, yung cabinet meeting, pinulong niya at inatasan itong si Gal. Wala tayong, una ay bakit laging Galvez? Kasi po, siya talaga ang naatasan pagdating sa bakuna. Walang ibang pinagtitiwalaan si Presidente, kundi si Galvez. Lahat po sabi niya, dadaan sa kanya. Dadaan kay Galvez at ang huling tinta ay kay Presidente. Kaya ito, may mga discrimination pong nangyayari Ito, pakinggan niyo ho ito. I leave it up to you to make the choice. Yes, sir. Do not give it to anybody. Yes, sir. Bin mo lang yan yung sa nakadeposito dyan sa storage namin. Opo, sir. The nearest. Opo, sir. Mas maganda nga the nearest storage where they are, the vaccines are being placed. Opo, sir. Yun na ipadala mo. Opo. But then never, kaya nga, do not allow anybody sa mga nagtatrabaho sa iyo na mag-reserve dito na ibigay doon kasi that could be a discrimination and it is not good because simply it is a bad practice and we do not allow kung sino mga lamang kasi wala naman talaga pare-pareho lang yan lahat, walang lamang dyan. Sabihin mo mas lamang ka kung Pfizer ka galing Amerika o galing kami dito China Farm, China Sinovac lang. Ang sa awa ng Diyos, okay naman. Bumilis bumilis mga kabitag, mga kapatid Yung po ang sinasabi ni Presidente wala na tayong mamili. At gusto lang natin malaman dahil nga ngayon itong pinakamaganda, isang paparinig natin sa inyo dahil paparating na talaga yung pagbabakuna. Pero sabi nga, bakit parang so near yet so far? Kayo ba nabakunahan na talaga mga kabayan ko? Nabakunahan na ba For a kayo? total po na makukuha po natin sa May is 7 million. Wow. Dito po sa June is 10 million. At ang magiging inventory na po natin by the end of June is 21,829,050. Paulit, 21 million by the end of June? Aba, maganda yan, di ba mga kabayan? Paulit nga, Secretary Galvez, ilan po? For a total po na makukuha po natin sa May is 7 million. Dito po sa June is 10 million.
At ang magiging inventory na po natin by the end of June is 21,829,050. 21 million mga kabayan. Hoy, nako. Talaga naman ho, ang bilis ng ang bilis ng shout ho na 'yun. Okay, dire-diretso na po tayo sa ating pagsasahing papawid. Yung ating sound effects dito, courtesy po ito ng ating si Gino Salaw. Nabigyan niya ako. Kaya pwedeng-pwede po na itong laruin eh. Ito pong tinatawag ko na tinatawag po itong technology, Ito pong pagsasahing papawid po natin sa pamamagitan po naman ng mga makabagong panahon ngayon. Yun po ito isang mini studio, virtual studio na narito lang po sa harapan ng atin sa pamamagitan po naman. Nasa harapan ko lamang po, ang hawak ko lang isang mouse, isang microphone, and then natural sound. Di ba? Di ba mga ito pa Paano natin narinig yan, di ba? Tata Ben, meron ka ba dyan? Siguro kung nakikinig si Tata Ben at saka si Kuya Tony Salaw ba? Madali lang naman po ito. Palakpakan naman dyan. Ang bilis ng oras, Thank you so much. Ayan, ang bilis ng oras. Kakasimula pa lamang natin. Si paring Roland Hota, nakikinig. Good morning. Magandang gabi sa iyo, paring Roland. At napaka tawa naman ang puso natin at nakikinig ka sa mga pagsasahing papawid po natin ito. Talagang kahit pa nakatataba ng puso, sabi nga, when friends meet, hearts warm. Sabi nga po mga kapanalig, Kaya lang talagang ganun po, Ingat-ingat lang rin. At by the way, ingat po tayo sa mga pagbibiyay natin naman pong plano natin gagawin sa araw po ng bukas. Maluwag na ngayon, talagang pinag-aaralan din po ng ating gobyerno kung paano pa tuwirang lumuwag, kung paano pa makalabas ang ating mga kababayan. Pabor ba kayo doon sa vaccine pass? ayaw ni Mayor, ayaw ni Mayor yan. At kahit paano, pero sa tingin ko hindi naman, baka mali lang ang pagkakasabi ng vaccine pass. Kasi nakikita natin sa Facebook yung bakit na kailangan pa mag-vaccine pass? Kasi kapag ang isang tao naturukan, automatic naman meron ng certification Ba't kinakailangan pa ng baka ito 'yon. Baka ang sasabihin, kapag nakumpleto na dalawang beses tayo tuturukan kapag nakumpleto na yung complete na yun, certification na lagi nating nasa nasa karta modera. Nandun po sa ating wallet ano man dala natin, nakaipit diyan sa cellphone, kung saan man, lagi po nating bit-bit yun. Yun ay maaaring magsilbing vaccine pass na yun. Maaari bang hingin ho yun? For protection din yun. Ang tanong mo lagi, dahil bang, kapag nabakunahan na ba ho tayo? Pag nabakunahan na ho ba tayo, hindi na tayo magsusuot ng face mask, hindi na ho tayo magsusuot ng face shield. Amas pa rin po yan. Maaring lumuwag ng bahagya yung pagkilos-kilos natin, maaring yung kapasidad, maaring ngayon po dahil pero hindi nangangahulugan na anong tawag doon, hindi nangangahulugan, hindi na natin susundin yung mga basic o yung mga minimum health standard, lalong-lalo na yung pagsusuot ng face mask at ng ng face shield. Importante po yun napakahalaga po noon para naman sabi nga magkaroon tayo ng better Christmas. Yung LGU at private sectors are committed to have a better Christmas this year. Yun po ang commitment nila. Wow. Overall objective, ng national objective natin is pagdating ng ng Christmas na this year, ay maganda na po ang ating sitwasyon para na po tayong Israel at saka para na po tayo yung nangyayari sa Indonesia at saka sa China.
Ayun, Indonesia, tsaka, di ba? Ang ganda, mga kababayan, Better Chris, handang-handa na ba ho kayo? Pasensya na kayo, laging Galvez. Hindi ko, baka sabihin nyo, bakit puro Galvez yan, Benji? Bakit puro Galvez yan? Baka pinopromote, baka kakandidato. Pero hindi. Talagang sinadya ko ito, tingnan ninyo, Ito yung nangyari doon ito sa pinakahuling ni Presidente, yung Talk to the Nation, di ba? Laging ginagawa niya po yan. Lagi niya pong ginagawa yan, sandali lang sandali lang po. Bigyan niyo ako ng 1 second. Itong kagandahan ng broadcast natin, ito hindi ho tayo masyadong pressure. May nanghihingi lang ho ng email ko. Ay bibigay ko. Saglit lang po pahingayin niyo lang ako. At para ho naman na maipadala ko na ho kagad dito sa isang kaibigan. Baka may papadala siyang impormasyon. Opo. Ayun nakikita niyo sa harapan yung aking Twitter. Follow niyo lang ho ako diyan. At kung meron din po kayong mga nais po ipaabot ay i-tweet nyo lang o kaya po naman ay dito ho sa messenger ho ng Broad Streamcast Communicators ay talagang makakaabot po sa atin yan. Hindi nyo ba alam nung nakaraang Lunes mukhang na nadulas itong si Presidente at tinawag niya itong si Galvez na na anong tawag doon na Senador Galvez. If the projections of Senator Galvez will... Paulit. If the projections of Senator Galvez will... President, paulit po. If the projections of Senator Galvez will come true, if the vaccines will arrive on time and we can continue receiving it and distributing it and putting it into the chain of command down the line to the barangay level, we are safe. Kita nyo naman yon mga kabitag, mga kapatid, mga The kapanalig. Bench Files. At ngayon, narito na ang inyong lingkod, si Benji Alejandro. Oy. Salamat. Dire-diretso lang po tayo, Dire-diretso lang po tayo sa pagsasahin, papawid. Ayan, Si Senador. Si Senador, po yun, Nadulas. Pero may nagsasabi daw po kasi, ewan ko alam ko narinig na rin nyo ito sa ating mga kasamaan. Bigla ko lang naalala. Ang sabi raw po, kung sino raw po yung laging nandoon sa entourage ni Presidente Duterte, yun na ang mga magkakaroon ng basbas. Sino ba na? Halos nandoon lahat. Ganun ba? Pati ba si Roque? Roque, Duque, sino pa? Galvez, sino pa malimit doon? Of course, Lorenzana nandoon palagi, Anyo. Yun ang mga malimit daw. Hindi, yun naman daw sa mga provincial sorties. Mga provincial sorties, yun daw po yung mga naghahangad. Pero ang alam na ho natin, ang dami dyan, Pero hanggat mayroon pa hanggang October pa Huli sa ikalawa hanggang ikalawang linggo ng Oktubre, doon na magkakaalaman kung sino-sino nga mga ito. Kaya naman, panay na rin ang pormahan, kaya kayo maging maingat din po tayo. Pero kagandahan dito sa kung meron mang idinulot pong maganda, kung meron man, itong pandemya na ito, ay nalimitahan po yung kilos. Pero kahit paano, nandun pa rin po Kaya ang lahat ng politiko ngayon, ng mga politiko ngayon, naglabalak man, local or national, may kanya-kanya lang mga Facebook, nag-FB Live, meron din po silang YouTube page, at kung ano-ano, dahil nga po sa binago po talaga ng COVID, ng pandemya, ang way of life ng napakaraming tao sa buong mundo. Kaya kahit papaano itong meron pong advantage sa tayo pong meron pong kakayahan at may konting kaalaman dito po sa pagsasagawa ng tinatawag na virtual program, virtual broadcast sa pamamagitan direct na ng atin pong mga tahanan. At kahit papaano naririnig po niyong aming tinig, mga lihitimo. Ngayon, paano ho kami maihihiwalay, madidistingge doon sa mga
anong tawag ho doon, mga vlogger. No offense, wag po kayong magagalit, pero kahit papaano ho, dito po sa Broad Streamcast Communicators, lahat po kami ay mga professional. Ayan. May kanya-kanya po kami mga specialization. May mga kanya-kanya po kaming line of tinatawag na specialty. Oo. Ngayon, katulad po namin, talagang pinanggalingan po natin ay sa mainstream media, pero nag-decide na sa isang panahon ay medyo kumawala, maging independent, kumayod ng sarili, dahil siyempre kapag nasa network ka ng mga tinatawag nilang mainstream media, negosyo din ho yan eh. Aminin ho natin at di, tanggapin at hindi, negosyo po yan. At may mga sarili rin po silang interest. At sabihin man na wala, ay meron pa rin po. Sapagkat yan po ay business. Yun po ang pagkakaiba naman. Dito sa mga ganitong broadcast, ay kahit pa paano, no, ay makikita po ninyo na hindi ka nakatali sa isang sponsor. Kaya kung ano ang nararamdaman ng isang announcer na inyo pong pinakikinggan, yun po yun. Kung talagang pagkakaintindi niya at pagkaka-analisa niya ho dyan sa isang produkto, isang serbisyo ay hindi tama, at talagang taliwas doon sa norms, ay sasabihin at sasabihin. Pero kapag ho yan ay nandun sa mainstream, no offense intended, doon sa ating mga kasamaan, abay medyo nagdadalawang isip. Siyempre, bakit mo nga naman kakantiin yung nagbibigay sa iyo ng negosyo? Yan po naman ang kaibahan. Pero nagkakaisa po kami sa lahat, yung tinatawag po ng pantay na pamamahayag, patas na pamamahayag, at sa pamamagitan po ng pagkuha ng mga informasyon sa mga lehitimong mga sources of news. Kaya ito, naririnig po ninyo, yung boses ni General Ilzar, maya-maya, mayroon din po tayong boses ng mga nasa akademiya, lalong-lalo na po dito sa usapin ng West Philippine Sea, na isa po sa ating mga tatalakayin, maya-maya po mga kapatid, mga mga kabayan. Dahil kinakailangan po katulad po namin, pagkuha po namin ng mga informasyon, abay kahit papaano, bago po namin yan isahin papawid, kinakailangan, abay tama, hindi ho fake. Hindi yung basta salsalita na lang po tayo ng salita. Abay, ho tayo, may pagkakalagyan ho dyan, tapos laban bawi, hindi po pwede po yun. Bawal po sa amin yun at lalong-lalong hindi po pwede yun sa atin. Kami po talagang sabi nga, alam mo natin yung responsibilidad sa pagkuha, pangangalap po ng balita at pagbabalita. Kinakailangan, kapag yan ay binatawan po natin sa himpapawid, meron tayong pruweba, meron po tayong dyan. Lalong-lalo na kung yan po ay usapin ng lalong-lalo na po yan kung yan ay mga issue ng mga mag-aakusa. Pagbabalita, dapat yung bawat magkabilang panig ay talagang nakukuha po. Ngayon, bahala po ang mga nakikinig. Kayo po, mga kabayan, kayo pong mga nakikinig, ang siyang mag-decide kung ang amin pong sa batay po sa aming ibinalita, ano ba ang talagang tama ho doon sa mamaho na yun. Ayun naman po mga kakaano. Kaya ayun lang po, dito sa Broadstream Communicators, Broadstreamcast Communicators, abay makikita niyo po talaga ang halos magkakaibang mga pananaw at opinyon ng ating mga kasamahan sa platform pong ito, digital platform pong ito ng Broadstreamcast Communicators, kung saan po naman ay talagang napapanahon ito. Alam ko mga ilang buwan pa lang, parin Tony, mga ilang po ito, ilang buwan na. So ibig sabihin dire-diretso lang po. At tingin ko sa mga susunod na araw ay mapapanood at mapapakinggan din ng ilan pang mga personalidad na inyo pong napakinggan sa mga unang panahon po na talagang ngayon po radyo pa rin po ito. Ito ang masasabi nating radyo sa digital. Alright. Dire-diretso po tayo mga kabaniyalig, mga kapatid. Magpapakilala lang po tayo ng himpilan. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas,
Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ay, maraming salamat paring Tony Salaw. Ayan, si paring Tony, mahaba rin ang pinagsamahan po namin. Ano, at siya po ngayon ang aming pinaka-bastonero dito po sa Broad Streamcast Communicator. Salamat po yung talagang nakatutok mga pagbabalita at iba pa hong mga yung mga matatalas na pagtalakay sa mga issue po ng bayan. Ayun, kita niyo naman, no holds bar itong si Tata Ben Paipon. Oy, i-anunsyo na raw ni dating 8th Division World Champion Manny Pacquiao, Senador Manny Pacquiao, nang nasasagapain niya raw po itong ang undefeated unified welterweight world champion na si Errol Spence sa Las Vegas, Nevada. Wow, doon ba ang labanana? Doon ba ang banatana? Doon ba magaganap 'yon? Well, talagang parang ang bilis na ng oras naka isang oras na rin po tayo sa ating pagsasayang papoy. Simula po tayo ng alas 7, pagkatapos musa daw tayo. 2 oras po tayo sa ating pagsasayang papawid. Ngayon pong Sabado ito. Relax lang Kung pwede talagang Tata Tony, Kuyang Tony, pwede ba tayo magpatugtog? Oo, alam ko merong delikado yung mga tawag po diyan yung merong copyright. Pero tingin ko, sabi nga nung ilang abogado na nakakausap ko, pagka 50 years na raw and above yung mga material na yan, pwede na. Pwede na tayong makapagpatugtog. Parang pa-relax lang mo tayo dyan. Kahit pa paano, di ba? Kinakailangan nating mag-relax kapag sa, po ang tawag ko dyan? Kapag weekend. Pero kahit pa paano, basta, itipid-tipidin ho natin. Tipid-tipidin ho natin yung ating atin pong pinagkakakitaan. Ngayon pong araw ho na ito, nakapagtala ng bagong kaso na 6,831 na mga bagong kaso po ng COVID. At sabi nga po, kahit papaano naman nababawasan. Pero talagang wag na, sabi ng Octa Research, kapag ganyan po ang takbo, maganda po ang projection. Salamat. Ako binibigay ko po sa pagiging masunurin pa rin. Maraming pasaway, pero nagiging masunurin po ang ating mga kababayan at talagang nagiging way of life na rin po nila. Nagiging normal na, nagiging routine na sa kanila na hindi na lalabas. Magamat na ilan pa rin yung hindi nagsusuto talaga ng face mask. Pero halos karamihan, takot naman talagang magka-COVID. Diba? Nakakatakot din po naman talaga mga kabayan na magkasakit ka. Napakahirap po talaga niyan. Ang na magkasakit po tayo. Maliban pa yung iba pang mga sakit na hindi na mga non-COVID ailment. Kasi pag pupunta ka ng hospital, marami pa. Mayroon ka pa diyang tinatawag na magpapaswab test ka pa, antigen ka pa, kung ano-ano ho yan, mga kabayan. Kaya talagang ingat lang po kayo. Ingat lang talaga ang isa sa mga tinatawag po nating pagkakaanuhan po natin. Ilalagay po sa ating sarili. Sa pagbabalik po natin, tatalakayin po naman natin ang isa sa mga issue ng West Philippine Sea. Naging mainit po yan. Ngayon po, sa antabayanan po ninyo, babalik po tayo saglit po lamang. Pakilala lang po tayo ng muli ng himpilan. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod,
maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ay, maraming salamat ulit, parin Tony. Maraming nakita niyo naman. Palakpakan pa na yan. Palakpakan pa. Pag-welcome sa atin ni paring Tony. Kita niyo naman yan. Wait, kulang na lang dito ang kape. Pero ako na sumagot. Ako na sumagot ng kape, kuya. Ay, nakalimutan ko lang. Sorry. Hahabol ko lang ito sapagkat may sinabi po pala yung sino po ba yun? Ang anong tawag dito? Habulin ko lang to. Titingnan ko lang po ito. Yung ating mga labor leaders at saka yung tawag po natin si Alan Tanhusay. Napapag-usapan lang din po naman kasi yung bakuna. Habol ko lang din ho nito sapagkat importante. Importante po ang ating mga manggagawa. Kailangan po nila ng bakuna. Obvious naman sa lahat na pakotak-kotak ang dating ng bakuna. Kinakailangan talagang bakunahan ang mga manggagawa dahil talagang side na yung ating paghihirap ng mga kababayan natin. Ayun po, kailangan talaga magpabakuna, kaya magpabakuna na po kayo. Magpabakuna po talaga tayo. Magpabakuna po talaga tayo, mga kabayan. Isa po sa mga maiinit na issue ay ang West Philippine Sea, mga kabayan. The Bench Files. At ngayon, narito na ang inyong lingkod, si Benji Alejandro. Dito na po. Salamat. Opo naman. Talaga nandito po tayo. Ayan, Ang isa po sa mga dapat po nating maliban po sa medyo natabunan na dahil po sa naalala niyo po yun, dahil po sa pagdatingan nitong mga bakuna. Natabunan na itong issue na to. FDA also issued the regulatory protocols at yun naman po ay naayon doon sa isinagawa nila nung sila ay nagkaroon nitong distribution na ito. Ayun. Ayan, dire-diretso na po tayong West Philippine Sea. Meron pong panukala nito pong nakalipas na ito rin po linggong ito. Mismo naman si dating Senador Rodolfo Biason. Hinahanap ko lang kasi yung kanyang boses para po mapakinggan. Alam niyo naman po, isa sa mga namimiss natin na mga personalidad. Hindi katulad ng mga bagong batch ng mga no offense sa ating mga senador ngayon. Ako inabot ko panahon nung first Congress after martial law. Ang sarap mag-cover, mga panahon po yun ni Speaker Ramon Mitra at saka ni Senador Salonga, Jovito Salonga. Nako, finest! Inabot pa natin yung mga Senador Sotero Laurel, Neptali Gonzales. Ayan, gagaling. Pero ngayon, iilan na lang ang natitira ng mga magagaling. Ayan, Senador Joker Arroyo, Senador Sangisa, ganyan, di na tumakbo. Ngayon, ilan na lang talaga mabibilang sa ating mga kamay ang dating Senador Juan Ponce Enrile nagpahayag po rito sa West Philippine Sea, pero may kanya-kanya po dito, may kanya-kanya pong pananaw ang ating mga kababayan. Kayo, tayo po naman bilang isang tagapag-record, tagapagtala ng mga balita na nagiging, kasi po sabi nga kami mga periodista ay mga writers o mga history in a hurry. Talaga. Sinusulat po natin, tinatala po natin yung mga what, when, where, and how, yung 5 W's and 1 H, kung paano lang yan. Basic po yun sa pagsusulat po ng balita. At nagiging pong bahagi yan ng kasaysayan. Na-cover ho natin. Kaya ito pong si Senador
dating Senador Rodolfo Biason, dito po sa usapin ng West Philippine Sea, sabi niya, may kinakailangan nagkakaroon tayo ng nagkakaisang pananaw, nagkakaisang posisyon. Kasi nga nakikita po ito ng mga claimants, ng mga stakeholders, ng mga merong interest diyan sa body of water na yan. Kita nyo itong mga Pilipino na to, no? Hindi sila parehas magsalita. Wala silang iisang pananaw. O parang insulto sa atin yan. Ano? Itong si kaliwa, itong si ganito, na po pwede naman, nakikita, ano kaya ang signal na ipinapakita nito sa mga Amerikano, sa mga Chino, sa mga kalapit bansa po natin, sapagkat isipin po natin, na hindi lamang po ang Pilipinas ang merong claim dyan sa West Philippine Sea. Hindi lamang po ang China. Nariyan din po ang Vietnam, nariyan din po ang Brunei, nariyan din po ang Taiwan, nariyan din po ang iba pang mga bansa, Cambodia, meron? Cambodia ba meron? Vietnam, China. Ito po yung mga ang mga talagang merong claim. Ang talagang na-highlight lang talaga ngayon, mga kapatid, mga kabayan, yung China at yung Pilipinas. Pero saan ka? Baka nasisingitan din tayo ng ibang bansa. Kaya napakainit po nito napakainit po nitong usapin ho nito ng West Philippine Sea. At bukod sa kinakailangan bilateral at ang Pilipinas, napakahalaga po ng posisyon niya rin. Sapagkat sa nangyayari pong usapin, pag-uusap, dito po sa pag-create, pagbabalangkas ng tinatawag na Code of Conduct, dyan sa South China Sea. Imagine na kasi naging topic po ito dyan at naging agenda na rin po ito sa mga regular na pagpupulong ng Association of Southeast Asian Nations ng ASEAN. Ito pong tinatawag na dialogo sa pagitan po ng ASEAN at saka ng China. May kinalaman dito po sa West Philippine Sea o South China Sea at kinakailangan po na magkaroon po ng pagbabalangkas ng tinatawag na Code of Conduct para po makapagsagawa ng isa pong deklarasyon dyan po naman sa South China Sea. At dahil nga po yan, ang isa sa mga naatasa na kinatawan, ang tinatawag na coordinator sa dialogue sa pagitan po ng ASEAN at ng China ay wala pong iba kundi ang Pilipinas. Sa dialogue na ito, kinakailangan ay magkaroon po ng Code of Conduct. Sapagkat hindi lamang po, masabi ma-isolate Kapag ka nagkaroon ng gulo at nagkaroon po ng di magandang sitwasyon sa Pilipinas na isang miyembro po ng Association of Southeast Asian Nation o ng ASEAN, hindi kahit paano, hindi rin basta na lang hindi magsasawalang kibo ang ibang mga bansang miyembro ng ASEAN. Kaya po meron tinatawag na dialogue. Kaya po naman nagpapatuloy yan. At yun nga, natatabunan, pero umuusad yan kahit papano. May mga nag-uudyok lang na tingin ko with due respect sa ilang tong mga kasama na halimbawa ay meron po silang ibang pananaw tungkol po sa usapin ito, pero sa akin tingin kinakailangan po na ito po ay hindi paigtingin ng gulo. At masasabi na at sa atin, kinakailangan manatili po yung pag-uusap. Kung may mga nag-uudyok dyan, kasi sa kanilang interest po yan. Sa kanila po, interest yan. At hindi interest po ng Pilipinas at hindi rin po interest yan ng rehiyon. Nakapanayam ko po si Professor Romel Banlawi. Isa po siyang security expert at may malalim po siyang pag-aaral sa relasyon ng Pilipinas at ng China at ganoon na rin sa kabuuan na kanyang pag-obserba sa rehiyon ng Asia at Pasipiko. May kinalaman na rin sa tinatawag na geopolitics. At isa nga po sa mga sabi niya, natanong ko po siya, anong pananaw mo dito sa panikala nitong dating Senador Rodolfo Biason na i-convene
ang National Security Council na ito po ay pamumunuan ng presidente at dadalo ang mga naging presidente ng bansa. Sino po ba ang naging mga presidente ng bansa ay nabubuhay pa? Siyempre, sino ba dyan? Dating Pangulong Noynoy Aquino, dating Pangulong Gloria Arroyo, dating Pangulong Joseph Estrada, at dating Pangulong Fidel Ramos. Dating Pangulong Erap, maaaring kaya dahil naka-survive naman siya, di ba? Sa COVID. Mga buhay pa naman sila, dadalo. At yung mga miyembro po ng iba pang miyembro na senior members ng cabinet, Department of Foreign Affairs Secretary, members of the Senate President at Speaker of the House, at saka ang Armed Forces Chief of Staff. Yan ang mga dadalo dyan. Ano sabi po ni Banlawi sa ating panayam sa kanya ating panayam? Abay, ito, pakinggan natin. Sumasang-ayon po ako sa sinabi ni Senator Biazon. Sumasang-ayon din po kay General Adan. Ako po ay nakipag-usap din kay General Adan. Sumasang-ayon po ako sa kanya dahil pareho po kaming miyembro ng Philippine Council for Foreign Relations. So tama po, sumasang-ayon po ako sa mga proposals niya dahil nga yan po ang trabaho ng National Security Council at sana po ay maisagawa yan para magkaroon po tayo ng unified position on the West Philippine Sea. Ayun, di ho ba? Magkaroon po ng unified position dyan sa West Philippine Sea. Mga kabayan. Sapagkat napakahalaga po niyan eh. Ito yung isang tanong ano ba talaga ito narinig malimit natin? Ang sabi, 'di ba may mission pa doon si dating Senador Trillanes. Nagkaroon ng mga maraming kwento diyan. Ano ba talaga ang nangyari doon? Pinamingi tayo ng reaksyon kay Professor Romel Banlawi. Ang sabi, excuse me, sabi nila ay inom lang tayong konting tubig. Ang sabi po ng mga unang report dyan, may namagitan at na-identify po yung Amerikano nito si Campbell na isa po ngayon sa mga matataas na opisyal ng administrasyong Biden at may binalik po siya. Ang sinasabi ay namagitan ng mga kano at nag-mediate at sabi, ay atras kayo, atras na lang ang Amerika, aatras ang mga Pinoy, aatras ang mga Chinoy. Kaso ang matras, ang Chinoy, mga Pinoy, hindi ang Chinoy. Ano nangyari? Pero meron tanong doon na tingin ko dapat masagot. Pero sabi nga ni Professor Romel Banlawi, hindi ko rin kayang sagutin. Pero ito yung mga basic na tanong na dapat kung babalikan po yan, at magkaroon man dyan, Senate hearing na naman ba yan? O ano ba, closed door meeting yan? Pero ito sana ang lumutang. Ano ang naging tunay na papel ng Estados Unidos? Ano ang talagang naging papel niya? Ano ang mga pag-uusap ng Estados Unidos sa China? Ano ang pag-uusap na nag-transpire between Philippines and United States? At ano ang nag-compel sa Pilipinas kung bakit tayo na nag-withdraw? At ano rin ang nag-compel sa China kung bakit siya nag-stay? At ano naman ang naging reaksyon ng US at bakit hinayaan niya na makontrol ng China ang Scarborough Shoal? At bakit hindi niya napigilan ang China sa pagtatayo ng mga artificial islands sa 7 geographic features na maliwanag naman na bahagi ng Kalayaan Island Group? Marami pa po mga katanungan na dapat po na masagot at yung mga katanungan na po yun ay sa ngayon po ay hindi ko pa rin po kayang masagot. Ayun si Professor Romel Banlawi po yun sa isang forum na ating dinaluhan. Forum mo yun ng mga broadcaster tuwing Friday. Tayo po'y dumadalo, hindi physical, virtual. Broadcaster forum yan, nando doon po si paring Rolly Gonzalo. Yan Tata Ben Paipo. Nandiyan din si Tata Ben Paipo na nakagagala pa si paring Tony. Sumasaba po tayo dyan sa mga forum mo na yan. Virtual, nag-uusap-usap. Sina paring Mike Abe. Kaya po kami kahit pa paano, intact pa rin, nagkakausap-usap. Sinabi niya po yan doon, sa forum mo na yan, mga way back kailan ba? Hindi, ito lang po, way back. Itong nakaraang Webes lang ho, mga nung Webes lang po natin na
napakinggan, ay na ano po yun, na nakapanayam si Professor Romel Banlawi. Ayun o, ang bilis-bilis po ng ating oras, kaya sasamantalayin po natin itong ating pagsasahing papawido na ito ngayong gabing pong ito na ngayon ng linggo, ng Sabado. Dahil bukas kinakailangan, hindi kayo mapupuyat. Pero tutuwa naman ako at nakakasama-sama pa rin po tayo. Sasamahan niyo pa ako ng mga ilang minuto pa. Meron pa tayong kalating oras Ayun, dire-diretso po tayo sa ating pagsasahing papawid, mga kapatid. Iba naman to ngayon Iba naman to ating napindot Pero ito muna. Napakinggan ho natin 'yan Napakinggan po natin itong si Professor Romel Banlawi. Ang isa po sa mga nais din po nating iparinig diyan dito pong dumating po si Senate President Juan Ponce Enrile, dating Senate President Juan Ponce Enrile, doon sa Talk of the Nation. Paparinig ko po sa inyo kung hindi nyo napakinggan yan. Mga, lalong-lalo na doon sa abroad, doon sa mga nasa ibang bansa na nakatutok ko sa mga sandali pong ito, mga kapatid. Sandali lang. Talaga naman, ang bilis-bilis ng oras ng ating pagsasahing papawid, At kailangan maiparinig ko po ito sa inyo, mga kapanalig. Ayun, mga kasimanwa, mga paulit-ulit. Ano ba yung hinahanap ko lang po kasi pasensya na kayo. Ayan. Okay. Meron tayong paparinig ko. Paparinig ko talaga ito. Ito, promise. West Philippine Sea, nag-usap, nag-devote ng malaking oras, naglaan ng napakalaking oras si Presidente Duterte dito po kay dating Senate President Juan Ponce Enrile. At pagkatapos ng pahayag ito, kaliwat kanan ng mga naging reaksyon. Beginning of this problem was when we retreated. And since then, yung mga paperwork about the arbitral award has become meaningless. And the opposite camp of the political side ay nasabi that I should do my very best in asking the UN. Mr. President, sa aking paningin, hindi naman nasasayang yung desisyon ng arbitration dyan sa bagay na yan. Sapagkat nandyan na yun na palagay ko nakarehistro yung desisyon na yun sa record ng UN. Alam nila yun. Ang karapatan natin nanggaling din sa UN Convention of the Law of the Sea. At yun gawa ng United Nations. Kaya ano pang kailangan na resolusyon ng UN para malunasan yung sigalot na yan para sa atin? Palagay ko kahit na may resolusyon ng UN, hindi naman maipapatupad ng UN yung resolution nila. Wala silang police force. Wala namang world government. Ang nananatili dyan kung ano ang kakayahan mo kontra sa kabila. Yun lang. What operates within the level of nations, Mr. President, is what they call the law of nature, the law of force and nothing more. That is international law. Di ba? Narinig nyo yung sharp pa rin ang ni Manong Johnny. Pero yung mga nakakaalam sa kanya, yung ibang mga nakakakilala, sabi nga, mukhang na-interview pa po siya ng ilan nating mga periodista ng mga nakaraang panahon at sinasabing taliwas ang pahayag ni dating Senate President Juan Ponce Enrile. Ito pa. Para makakuha tayo ng karagdagan pang mga informasyon. Alam niyo itong
South China Sea ay masalimuot na usapin ito sapagkat ang China ay kaya gumagalaw dyan sa lugar na yan sapagkat nauukol yung bagay na yan, yung lugar na yan sa kanyang katayuan bilang isang bansa dito sa ating planeta. Pag may mga ibang bansa na makahawak niyan, lugar na yan, palagay ko mahihirapan ng China sapagkat 80% ng kanilang enerhiya at pati na ang kanilang mga pagkain sa China ay dumadaan dyan. At yan ay importante sa kanilang seguridad. Ganon din ang Hapon. Lahat ng kanilang pangangailangan na enerhiya, 60% ng kanilang enerhiya dumadaan din dyan. Ganon din ang Taiwan at lalong-lalo ng South Korea. Kaya dapat kailangan na friendly ang approach natin dyan. Hindi hard, assertive, and aggressive approach. Sapagkat kung hindi tayo magkakaunawan sa China, ay madadamay ang interest ng ating mga kababayan, ang ating ekonomiya, pati na rin ang ating seguridad dito sa usapin ito. Di ba? Oh, yun no, si dating Senate President Juan Ponce Enrile. Bisita siya ni Pangulo, ni dating ni Presidente Duterte doon sa pinakahuling talk to the nation. Pero ito itong panahon po niyan. Pero nung sabi nga ni Enrile, doon sa pambungad niyang pahayag, iba yung panahon niya noon. Ang dami niyang alam. Kaganda dito mga revelation, kaya lang bilang statement. Yung iba, yung tayo pong mga hindi pa nakakilala at hindi nyo natutukan itong si dating Senate President Juan Ponce Enrile, kaya kanina nga nung isang araw nakikinig ako kay Kuyang Sammy Gabot no? Di ba? Sabi ko sa inyo dito sa Broad Streamcast Communicators, binubuo po kami ng mga periodista, broadcast and print journalists, ng mga may tahid na. Yung mga meron pong may mga tahid na at saka talagang embedded nandoon. Hindi pa uso yung mga cellphone at saka yung mga text, talagang doon papasok at maghihintay ka. Ang gamit namin noon, sabi nga ni dating Congressman Jesly Lapus, lapis at papel. Ay, hindi naman, ballpen at papel. Heto pa isa kay dating Manong Johnny, dating Senador Juan Ponce Enrile. Sa totoo lang, Mr. President, hinawakan din namin yung problema na yan noong panahon ni Presidente Marcos. Noon mas madali ang trabaho namin sapagkat hindi kagaya ngayon, ang China ay hindi pa masyadong malakas noon ang kanyang puwersa. Wala silang Navy, wala pa sila dyan sa West Philippine Sea, kaya madali ang aming trabaho noon. Ngayon, sa inyong panahon, medyo mahirap ang katayuan ninyo. At binabati ko kayo sa inyong approach dito sa ating usapin sa West Philippine Sea. Hindi natin kailangan ang mainit na ulo dyan sa bagay na yan sapagkat yan ay malaki ang kaugnayan niyang usapin na yan. Hindi lamang sa ekonomiya ng Pilipinas, kundi sa seguridad ng ating bansa, ng ating mga kababayan, at lalong-lalo na itong lupain natin na minana natin sa Espanya at sa Amerika. Mukha doon sa dulo, medyo magtatanong tayo, minana nga ba natin sa Espanya at saka sa Amerika itong ating bansa. Pero
Iba yung panahon no ni Manong Johnny. Sabi nga kung tawagin siya. Mga nag-cover po sa Campo Aguinaldo ng mga unang panahon. Di ba? Si Manong Johnny. At saka nung naging senador din po siya. Yan ang mga yan ang mga side story na di ba po na anyo po mapapakinggan. Kahit papaano, mahaba po yan. Hindi namin para kumpleto po, walang hindi ini-splice. Yung talaga para yung buong thought napapakinggan po ninyo. Yan po naman sa The Bench Files. Ngayon, yan po ang West Philippine Sea. Yan po ang South China Sea. At tayo po, ang Pilipinas, may mga stake dyan. Ang tanong lang ho kapag ka nagkagulo ba, talagang kakayanin natin. Wala na po sigurong pinakamagandang option. Kundi doon tayo sa, sabi nga ng mga Miss Universe, world peace. Doon po tayo sa kapayapaan. Hindi pa nga ho tayo sabi nga di ba, yung ating mga ngayon pa lang ho nakakaporma pa lang ang ating armed forces Meron tayong mga bagong barko, meron tayong mga bagong helicopter, meron tayong mga bagong fighter plane, fighter jets. Pero hindi sapat ho ito. Kung kailan pala nagsisimula, isasabak ba natin yan? At sigurado ho tayo mga kababayan, magiging issue po ito Magiging issue ang West Philippine Sea sa nalalapit na eleksyon. Bakit? Pakinggan nyo si dating Justice, dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Isa po siya sa mga miyembro ng isang bayan isang sambayanan. Pakinggan po ninyo, mga kapatid. We in the Isambayan will unify the democratic forces in the country to bring good governance to the Filipino people. It is good governance that will lift the Filipino people from poverty. It is good governance that will bring economic development to the country and prosperity to the Filipino people. It is good governance that will restore the pride and dignity of the Filipino people. In the coming 2022 national elections, election na! The Filipino people should elect national leaders who have integrity, competence, patriotism, and a vision for the country. The Filipino people should elect national leaders who can lift us from poverty and who can make us a proud and prosperous nation. The Filipino people should elect national leaders who truly love our country and who will faithfully serve the Filipino people. The Filipino people should reject all those identified with dictatorship and authoritarianism. The Filipino people should reject all those responsible for or who abet extrajudicial killings and whose mantra is kill, kill, kill. The Filipino people should reject all those who violate human rights. The Filipino people should reject all those who plundered the government. The Filipino people should reject all those who refuse to defend and protect our national territory and sovereign rights in the West Philippine Sea. For these are the people who have held back the progress and development of the country. These are the people who are responsible for the misery and poverty of the Filipino people. These are the people who have robbed us of our national pride and dignity. Our economic development has been set back not only because of the pandemic, but also because of the mishandling by the present administration of the response to the pandemic. Instead of focusing on effective measures to contain the pandemic and on jump-starting the economic recovery, the present administration has wasted precious time and resources on charter change, shutting down mass media, threatening businesses with cancellation of franchises, threatening academic freedom of universities,
and terrorizing legitimate dissenters with surveillance and arrests. Ayun si dating Associate Justice ng Supreme Court, Antonio Carpio, at isa siya sa mga sinasabing prime mover ng grupong Isang Bayan. May dagdag po yan ito, pakinggan ho ninyo lahat. Tapusin ho natin para pare-parehos tayo po sa administrasyon, sa oposisyon. Ganun ho talaga. Ito ang ating trabaho, tagapagbalita lamang po tayo. Tagapagtala lamang po tayo ng mga nangyayari sa atin pong bayan. The Filipino people deserve a better government. There are Filipino leaders who can do a much better job of running the government, reviving the economy, creating jobs for our people, and defending our territory and sovereign rights in the West Philippine Sea. We in the Isang Bayan will search for these Filipino leaders, unite them into one national slate, and present the Filipino people with a clear choice in the May 2022 national elections. Do the Filipino people deserve more of the same government that they had endured in the last 5 years? Or do the Filipino people deserve a government that can provide them, their children and grandchildren, with a brighter future? This will be the choice that we in the Isang Bayan will present to the Filipino people in the May 2022 national elections. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Bench Files. At ngayon, narito na ang inyong lingkod, si Benji Alejandro. Balik po tayo mga kabitan, mga kababayan. Salamat po na marami. Ang bilis ng oras po natin, ang bilis po ng oras natin, mga kabayan. Patapos na rin po tayo sa palatuntunan natin. Pero kahit paano, eleksyon na banatalaki natin. Yan ang mga napahigat, West Philippines at ang bakuna. Pero isa pa rin dyan sa Mindanao, nakakatanggap tayo ng mga impormasyon ng mga banta ng terorismo. Meron pa rin sapagkat kahit nga sinasabing nandiyan na ang Bangsa Autonomous Region, yung BARM, pero meron pa rin mga nangyayaring mga anong tawag doon? May mga nangyayari pa rin na mga karahasan, mga kapatid, mga kabitan. Patuloy pa rin yung problema kinakaharap natin sa Southern Philippines. Ang tawag ko po dyan ay persistent threats. Bagamat napahina natin ang kanilang numero, pero hindi pa rin po nawawala ang banta na nanggagaling sa kanya. Patuloy po na nag-i-evolve ang mga threat groups. Sa ngayon po, ang Abu Sayyaf Group ay pinamumunuan na ng mga ibang mga young leaders. So, ganun din ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighter, may tatlong factions po yan. At may panibago po tayong kinakaharap na grupo na sa tingin ko ay mas magdudulot, mas malaking problema sa bansa natin ay yung grupo na itinayo ni Hassan Salahuddin. Yung Hassan Salahuddin Group, dahil po yan ay mas militante po yan, mas violent at mas aggressive. Ayun, balik po tayo mga kabayan, At yan po sinasabi natin, yun po yung ang tawag po diyan. Yan po yung pahayag ni Professor Romel Banlawi diyan po naman sa Mindanao.
Kaya kahit papano, talagang bakuna, West Philippine Sea, election, terorismo. Naku po, ang laki ng problema pa rin natin dyan, no, sa may bahagi po naman yan ng Mindanao po, mga kabayan. At isa po, kanina, sabi ko nga po sa inyo, yung issue ng atin po sa mga headlines at ating sinasabi nga itong si inatasan, si General Eliazar ng DILG na hulihin yung mga nagbebenta ng vaccination slot o slot sa bakuna, pagbabakuna, slot for vaccination. Kasi nga po, sabi nga po, wala pang commercialization. Ito yung hinahanap ko. Ito, pakinggan natin itong boses at tinig ni Secretary Roque. Pag-uusapan po natin yan, no? Kasi yun nga po, bagamat ang intensyon ay, kumbaga, cost reimbursement, no? Kinakailangan pag-usapan po yan. Cost reimbursement. Dahil ayaw natin magkaroon ng impresyon na binibenta po ang ating mga bakuna dahil hindi po talaga dapat ibenta dahil wala pa pong commercial use authorization ang ating mga bakuna. Yan, bawal po, bawal magbenta. Ayun, balik po tayo mga kabayan. Ako'y daan-daan na rin magpapaalam sapagkat tayo po naman ay halos sa 2 oras. Ako, sana naman napagtyagaan nyo ako. Napagtyagaan nyo ako dito sa ating palatuntunan. At kahit papano po, ay nabuno natin itong 2 oras. Tataben, I hope na sinamahan mo ako mula sa pagsisimula hanggang sa pagtatapos nitong ating maiden broadcast sa Broad Streamcast. Sa lado ko na, Broad Streamcast Communicators dito po naman sa digital. Sabi nga, kakaiba po ito, kakaiba sa pagsasahing papawid po natin sapagkat ito po naman ang talagang nagbibigay ng mga impormasyon at magbibigay po ng mga talakayan, nagbibigay po naman ng mga ng mga tawag po dyan, kakaibang pananaw sa mga isyong kinakarap po ng ating bayan. Ala na ho tayong oras. Maraming salamat po sa sinamahan po ninyo ako sa loob ng 2 oras nating pagnanaiga sa pamamagitan po ng Himpapawid. Ako po si Benji Alejandro sa pamamagitan po naman ng programang The Bench Files dito po sa digital platform ng Broad Streamcast Communicators. Pasensya na ho kayo, babago pa. Utay-utay. Tayo po naman ay hindi naman talaga kinakailangan kahit papano ay sabi nga lulusot pa kahit papano po naman ay tayo po ay magkakasama. Bilis. Salamat po ng marami. At muli mga kabayan, ako po si Benji Alejandro, nag-iwan po sa inyo na isang magandang gabi. Ingat lang po kayo palagi sa ating pagbibiyay bukas. Have a good weekend. At bukas wag po natin kalimutan na kahit paano dumaan sa simbahan at magpasalamat sa poong may kapal. Ingat po kayo palagi. At sama-sama po tayo. Hanggang sa Sabado, kita po tayong muli. Inyong napakinggan at natunghayan ang The Bench Files sa pamamagitan pa rin ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po.